parang sabi ko nga, dati napakalinis ng konsensya mo, tapos nadumihan ng gano'n. You know what I'm saying? Yung parang ang daming bawal na ano, Ikaw, ewan ko ba? question mo na yung sarili mo, dapat pa ba ako sa Diyos? Ikaw mismo, Exactly. tayo mo na yung sarili mo kasi feeling mo, you are not worthy dahil dun sa mga nalabag mong mga doktrina nila na hindi naman pala hindi naman pala bawal kagaya ng halal na yan. Biruin mo, ang daming nawalan ng pag-asa dahil sa doktrina na halal na yan, nakakain ng piyesta, hinatulan ng sarili, etc. etc. Nawalan ng pag-asa yung mga tao. Yeah, at saka 'di ba ngayon nga, sabi ko nung kaanib na nga ako, sabi ko, bakit sinabi ng Panginoon, hindi ang importante yung pumapasok sa puso, hindi yung pumapasok sa bunganga tapos iluluwal mo lang, eh. You know what, Oo. ano, papa i yeah, ija-judge mo lang, ayun. Kaya ano, sabi ko, "Ano ba 'to?" Kaya ayun, salamat sa Diyos, alam mo, grabe, nagpapasalamat talaga ako. At least ano, wala na ako dun, at saka sabi ko nga sa sarili ko, I would rather, hindi naman sa ayoko ng authority, okay? Ay gusto ko yung may authority rin, but the thing is, ayoko sa kanila. Totoo yun, Sister Abby. Hindi naman ibig sabihin kung naka-move on ka na, mag-i-stop ka na, and hindi ka na lang kikibo kahit niloloko yung yung mga iniwanan mo. Hindi kasi ganun yung lalo na if you know na yung pagsasalita mo magiging malaki ang impact sa mga naiwan. Tsaka para ano, may isip-isip rin nila yun, 'di ba? Kasi ganun talaga yung pinaisip sa akin ng Panginoon, nung that time. Talagang pinaisip sa akin yun, tapos sabi ko, tama nga talaga, sabi ko, "Ano ba 'to? Walang pagmamahal 'to sa kapatid." You know? Kagaya nga nung sinabi ni Sis Evangeline, sabi niya, mga kapatid, hindi po pwedeng basta ka na lang maniniwala sa sasabihin eh. Meron tayong Biblia. Pwede naman nating basahin yung bang tinuturo nila, yung binabasa nila. Tama ba na nakasulat sa Biblia? Doon tayo na-attract kay EFS eh. Mhm. Binabasa natin. Kaya lang ngayon, kay DSR, yung nakasulat, minamali na yung konteksto. Ngayon, sabi nga niya, yun yung pinaisip sa akin ng Diyos. Biruin mo, niloloko na tayo. Okay pa rin tayo. Yeah. Magiging kagaya tayo ng mga member ni Jim Jones. Paiinumin ka ng cyanide, iinom ka ng cyanide. Exactly. Spiritual cyanide yung ipinapainom sa inyo, mga kapatid. Ngayon, tanggap lang kayo ng tanggap. Nasisira na yung relationship ninyo as a family. Nasisira na yung relationship ninyo as a community. Naipundar ninyo sa loob ng mahabang panahon. Kung nag-exit yung kaibigan ninyo, itatakwil nyo na. Mhm. Sasabihan, kung sinabi ng leader ninyo, pag nag-exit na, sa demonyo na, aamin na lang kayo. Kahit alam niyo sa sarili ninyo na wala namang ginawang masama sa inyo, yung kaibigan ninyo. Thank you so much, sister. Kumusta? Okay naman, eto, tuloy. Ganda ng buhay, te. Oo. Ako super happy dahil nakikita ko yung mga kapatid na exiters na na-enjoy nila yung liberty outside the cult na pinanggalingan natin. Exactly. Yeah, at saka napapansin ko nga parang mas na sila, maalwa. Alam mo 'yon? Mm-hmm. Mas maganda yung aura nila ngayon. Yes. Meron ng recent na na interview si Brother Torres Vera Rey na isang diakono. Sabi niya, makakabili na kami ng mga groceries namin ngayon, hindi na kami magkukulang ng bigas kasi
talagang mamumulubi ka dyan sa iglesia na yan eh. Biro mo, napakaraming sinasabi nila eh, isa lang daw ang tulungan nila, yung abuluyan. Eh, pag naging member ka na, ang daming tulungan. Hindi nga, totoo yan. Alam mo ba, so bago ko naanib, ano, 'di ba na-attract ako dun sa ano eh, wag muna kayo mag-abuloy kung hindi kayo kaanib, 'di ba? Yes. Tapos na naanib na ako, sabi ko, grabe naman 'to. Sabi ko, mas matindi pa 'to sa mga naaniban ko dati. Ano yun eh, Tactic, no? marketing strategy yun. Well, Oo. it works naman kasi magiging curious ka. Bakit ayaw ka nilang tanggapan ng abuloy? It's a trap. It is really a trap. At saka, parang iisipin mo talaga kasi that time nung nagsusuri ako, umattend ako sa mga ibang churches, parang sabi ko, oo nga, no, parang sila lang yung hindi tumatanggap ng na hindi ka miyembro. Parang sa lahat ng mga churches, walang gumagawa nun. You know what I'm saying? So, Yeah. pero pag nandun ka na, grabe, matindi. Napakaraming merong copy, merong fiesta ng Diyos, merong local, etc. Actually, nung dumidistino pa ako, sinabi ko sa district servant namin noon, sabi ko, bakit natin uobligahin yung mga kapatid sa bagay na hindi naman nila kaya? Mhm. Dapat maging katulong tayo sa mga kapatid para gumaan yung kanilang pamumuhay, hindi tayo maging pabigat sa kanila. Pabigat. Exactly. Tama ka dyan. Christians should be a blessing. Yan yung sinasabi ko sa kanila, sa lahat ng mga, yung mga nagsusuri, mga nag-iisip na, Mhm. Sabi ko nga, Christians should be a blessing to others. Most especially to your, to your brothers and sisters in Christ. Hindi ka dapat, pabigat, Pero ito kasi matindi to, target, may amount. Yes. Sabi ko, Ang ganda ng sinabi mo, Christians should be a blessing to others. Ang Kristiyano kasi, yun yung inano ni Kristo eh. Itinuro niya sa mga apostles niya. There is no exclusivity. Walang exclusivity na itinuro ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nung nagsumbong ang mga apostol sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, meron kami nakita na nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin. Pinagbawalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Exactly, bro. At saka nung bro, nung nag-isip-isip na rin ako, 'di ba? Nag-iisip-isip na ako. Nung nandun pa ako, one thing na talagang pumasok sa utak ko, alam mo yung, 'di ba sinabi niya, umalis na kayo, sakit lang kayo ng ulo ko, 'di ba? Yung yung mga ganung banat. Sabi ko, si Judas na hindi alam na ng Panginoon na na isa siya sa mga Magkakaano. mag-aano sa kanya, that's the word, ayun. Tapos hindi man lang niya pinaalis, kundi niya, umasa siya talaga na na hanggang sa huli. Ay, ang Yeah. ganda mo ang ganda nung example mo Oo nga naman, the Lord Jesus Christ Himself, kahit alam niya na ipagkakanulo siya ni Judas, up to the last minute, he's trying to win Judas. Exactly, bro. Biruin mo, pinagsawsaw niya pa, hinugasan niya pa yung paa, sinubuan niya pa. Nung wala na talaga, sabi niya, yung iniisip mo, gawin mong madali. Hindi niya sinabing sakit ka lang ng ulo ko. Pero itong si Tanya Rason, biruin mo, sasabihan mo yung mga kapatid na bawas lang ng sakit ng ulo mo. Samantala,
sabi ng Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia pala binili ng sariling dugo ng Panginoong Jesucristo, priceless blood, tapos sasabihan mo yung mga kapatid na sakit lang ng ulo. Exactly. Yan talaga nagpaano sa akin, nagpaisip talaga sa akin yan eh. Nung sinabi niya yan. Sabi ko, tapos yun nga, naisip ko nga yung kay Judas, tapos yun sa mga abuluyan na, di ba yung sa Pariseo, sinabi nga ng Panginoon, bakit ba, parang ang ano yung mag-abuloy, hindi kayo tumutulong, parang hindi tumutulong sila sa pamilya nila, sa nanay at tatay. So, which is, mas kinakalimutan niyo yung utos ng Diyos. So, talagang yun yung nag-ano rin sa akin. Sabi ko, mali talaga to. Sabi ko, uunahin mo yung mga ganyan, tapos yung anak mo, yung mga kamag-anak mo na nahihirapan, hindi mo matulungan. Parang, isa yan ang mga gumising sa akin. At salamat sa Diyos dahil nakaalis tayo sa kultong relihiyon na talagang minanipulate tayo. Hanggang ngayon nga, merong mga exiters na nag-o-observe sila kung susumpain ba sila o hindi. Kasi hindi ganun kadali na maalis sa isip eh. Kung na-instill sa'yo for more than a How many decade. years? Yeah. Biro mo na-instill sa'yo na pagka umalis ka sa MCG at susumpain ka ng Diyos, may mangyayaring masama. Lalo na sa akin, ang daming kwento nila sa akin na yun daw mga babae na umapi kay EFS, strange things yung kamatayan nila. Merong nahulog sa bangin, merong naputukan ng gasol, merong nagka-cancer, etc. Hindi ko naman alam kung totoo yun. Later ko na lang nalaman na yung mga kwento nila ay gawa-gawa lang. Especially yung kay Lolita Hison, yung kay Uncle Philip Rason. Yeah. Yun nga, isa pa rin yan, di ba? Kasi pag na-indoktrinahan ka, ang dami-daming mga ipapasok sa'yo talaga na mali, yung mga halal. Oh my goodness, bro, sabi ko sa'yo. Parang sabi ko nga, dati, napakalinis ng konsensya mo, tapos nadumihan ng ganun. You know what I'm saying? Yung parang ang daming bawal na ano. Ikaw, Ewan ko ba? question mo na yung sarili mo, dapat pa ba ako sa Diyos? Ikaw mismo, Exactly. take mo na yung sarili mo kasi feeling mo, you are not worthy dahil dun sa mga nalabag mong mga doktrina nila na hindi naman pala bawal kagaya ng halal na yan. Biruin mo, ang daming nawalan ng pag-asa dahil sa doktrina na halal na yan, nakakain ng piyesta, hinatulan ng sarili, etc. Nawalan ng pag-asa yung mga tao. Yeah, at saka 'di ba ngayon nga, sabi ko nung kaanib na nga ako, sabi ko, bakit sinabi ng Panginoon hindi ang importante yung pumapasok sa puso, hindi yung pumapasok sa bunganga tapos iluluwal mo lang you know what, yeah, ija-judge mo lang, ayun. Kaya sabi ko, ano ba 'to? Kaya ayun, salamat sa Diyos, alam mo, grabe. Nagpapasalamat talaga ako. At least wala na ako dun at saka sabi ko nga sa sarili ko, I would rather, hindi naman sa ayoko ng authority, okay? Gusto ko yung may authority rin. But the thing is, ayoko sa kanila. Kasi masyado silang mahigpit, tol. Controlling. Pati yung mga workers, oh my goodness. Mga power tripping. Sorry mga kapatid, naka-move on na ako. Pero minsan kasi talaga, hindi mo maano kasi may pagmamahal ako yung sa mga
mga kapatid na nandyan pa, Hmm. na naloloko. Kaya sabi ko nga, hindi pwedeng mag-stop ka lalo na kapag alam mo yung totoo na tumigil ka na lang. Hindi Yes. pwede. Kumbaga magmo-move on ka but at the same time, kumbaga yung ngayon dahil nga naging parte ka diyan, you have that yung parang a little bit for me sa konsensya ko, responsibility to help and to, still, parang, anong tawag dito? Yung parang ano mo yun? Papa, Grabe. sorry. Work. Honey, it's hot outside. Ay. Painit. Sino to? Badong. Oh, badong. Yeah, asawa ko. Hmm. Oo. Yeah. Totoo yun, Sister Abby. Hindi naman ibig sabihin kung naka-move on ka na, mag-i-stop ka na, and hindi ka na lang kikibo kahit niloloko yung mga iniwanan mo. Hindi kasi ganun yung lalo na if you know na yung pagsasalita mo magiging malaki ang impact sa mga naiwan. Exactly. Tsaka para may isip-isip rin nila yun, di ba? Kasi ganun talaga yung pinaisip sa akin ng Panginoon nung that time. Talagang pinaisip sa akin yun. Tapos sabi ko, tama nga talaga. Sabi ko, ano ba to? Walang pagmamahal to sa kapatid. Kagaya nga nung sinabi ni Sis Evangeline, sabi niya, mga kapatid, hindi po pwedeng basta ka na lang maniniwala sa sasabihin Meron tayong Biblia. Pwede naman nating basahin yung bang tinuturo nila, yung binabasa nila. Tama ba na nakasulat sa Biblia? Doon tayo na-attract kay EFS binabasa natin. Kaya lang ngayon, kay DSR, yung nakasulat, minamali na yung konteksto. Ngayon, sabi nga niya, yun yung pinaisip sa akin ng Diyos. Biruin mo, niloloko na tayo. Okay pa rin tayo. Yeah. Magiging kagaya tayo ng mga member ni Jim Jones. Paiinumin ka ng cyanide. Iinom ka ng cyanide. Exactly. Spiritual cyanide yung itinapainom sa inyo mga kapatid. Ngayon, tanggap lang kayo ng tanggap. Nasisira na yung relationship ninyo as a family. Nasisira na yung relationship ninyo as a community. Naipundar ninyo sa loob ng mahabang panahon. Kung nag-exit yung kaibigan ninyo, itatakwil nyo na. Sasabihan, kung sinabi ng leader ninyo, pag nag-exit na, sa demonyo na, aamin na lang kayo. Kahit alam niyo sa sarili ninyo na wala namang ginawang masama sa inyo, yung kaibigan ninyo. Totoo yan. At saka, alam mo, kung meron akong pinagsisisihan, siguro bro, nung umanib ako, umasa na lang ako sa salita ni sa turo niya ni EFS. Parang, it's my fault. Isa sa mga kasalanan ko yun na talagang sabi ko, bakit hindi ako nagpatuloy na magbasa? And then, sabi ko nga, before, hindi pa ako kaanib dyan tinuturuan ka ng Diyos kapag nagbabasa ka ng Biblia. Parang sa kanila, ang trip nila, ang banat nila, isa lang ang pinagsasabihan Isa lang ang pinagkukunan. No, it's not like that. Yes. Hindi po totoo yun. Huwag po kayong maniwala doon. At saka napakalawak ng mundo. Biro mo, sinabi nga nung Greater Pampanga lang yung ang dating daan Biro mo, if you will explore the world mga kapatid, if you will go outside of the Philippines, makikita ninyo, ma-observe ninyo yung mga tao na inaaralan sila ng Diyos from their heart. Kasi Exactly. gumagawa sila ng mabuti. Bro, meron akong hindi pa ako that time hindi pa ako nagsasabi sa worker.
pumunta kami ng San Francisco. Lumipad kami ng papuntang San Francisco. And then, that time, may turbulence dahil may thunderstorm. Mhm. Alam mo, isa pa sa mga nangyari na na-open yung mata ko. Kasi nung pagkababa namin sa may Denver, biglang merong isang lalaki talagang umano siya, nag-preach siya doon. Sabi niya, palakpakan po natin yung mga flight stewardess, kanuto Tapos sabi niya na so nakita niyo naman po yung yung turbulence, parang kanina nga parang ganun lang po kadali ang buhay natin. Hindi po natin alam kung kailan po tayo mamamatay, ganyan. Pero salamat sa Diyos dahil nakaligtas tayo. Tapos bigla siya talaga nag-preach. Alam mo, Badong, nung nag-start na siya mag-preach about sa Panginoon, sabi sa'yo, binubo siya. Talagang sinasabi sa kanya, shut up, huwag mo, tumigil ka na. But he just continue. I was like, holy moly. I said, dude, I don't think KNP will do this thing. Isa yun sa mga ko eh. Sabi ko, ang lakas ng loob nito, brave to, man. Alam mo si Sabi, meron akong isang kukwento. Hindi ko alam kung naikwento ko na ito during my previous video. Meron kasing insidente, nasa airport kami sa Sao Paulo. Sa Guarulhos International Airport sa Sao Paulo. Merong mga doon, merong mga nagsusolicit inside the airport for Yolanda victim during that time. Alam mo ba na kasi isa ako ng Warner, kasama namin si Josel Malyari, na alam ko merong video na nag-circulate sa social media regarding that, na talagang kinorner namin yung yung pobreng tao, kay Kibuloy ka, ganyan. Kasama si EFS. Kaya every time na naiisip ko yun, naalala ko, sabi ko, kawawa naman yung tao. Isa ako sa nagano sa kanya, parang nag-persecute. Anong malay ba nung tao? Kumbaga kung ginagawa niya yun in the intention na hindi lang sa makapangaral, pero kung makatulong sa gawain ng sinusuportahan niya. I know what you're saying, which is, Yes. if it's coming sa good heart naman, di ba? It's okay. Pero yun nga, sabi sa'yo, isa yun sa mga nagpa-open sa akin, sabi ko, grabe. Sabi ko, sabihin natin na tayo lang ang maliligtas. Kasi that time, nasa loob pa ako eh. Sabi ko, I don't think so. Sabi ko, no, this is, yung ginawa nitong taong to is, sobrang naano ko sa kanya. Kasi, di ba, ang walang takot kapag may spirito ka ng Diyos.